Okay, ano ba tapos natin dito number 1? Tapos ba natin number 1? Hindi pa sa hindi pa sa Ayan ka naman sa hindi pa eh. Anim na sir. Ha? Oo. Hindi ka, ano nga, natapos na ba natin, hindi pa? Yung Pakibalikan yung discussion natin nung... Kailan ba tayo ulit ng-discuss? Tuesday. Hindi sir? Hindi, wala tayong discussion Tuesday. No Thursday. Last week, Thursday. Number one sa po ata. Number 1. Opo, yung without traffic. So, ano yung gawa na natin to? So, number 2 na. Meron ang one sa po. One lang na. Oh, so 2 na tayo. Hey, number 2. Okay, number 2, you have a 3 single-phase transformer rated 100 kVA, 24 kV primary, and 277 volt secondary with 4% impedance. Have their primary connected in delta and secondary in Y. What is the volt current delivered for 2-phase? Pag mayroon kang tatlong single-phase at pwede mo siyang gawing 3-phase, ang tawag natin doon transformer banking. Ibig sabihin, sa bawat isang phase mo, ilalagyan mo ng isang transformer. Ang rating mo will be times 3 yung total rating. So, meaning to say, kung ang rating ng isang transformer is 100 kVA, pag ginawa mo siyang 3-phase transformer, ito times 3 mo. So, magiging 300 kVA siya. And yung analysis natin is the same. So, i-refresh lang dati, kung let's say meron akong A, B, C, at sa neutral line. Tapos, then sa low voltage side mo ay A, B, C, at saka N. Nakalimutan ko ito kahapon eh, pero hindi ko alam kung naturo sa inyo sa aparatos to. Pag nang hindi nakagad, hindi pa alam, hindi ko pa pinapakita. Pwede mo pakita kung paano nakabang yung transformer mo. So, lagay tayo tatlong transformer. Ang sabi natin, yung aking high voltage side is naka delta. Primary connected in delta. So, pag kinoconnect mo siya in delta, dapat A, naka-delta ka dyan. Automatically ang connection mo delta sa primary. Yung secondary mo daw ay Y. So, meaning to say, A, N, B, N, C, N. So, naka-Y tayo. So, kung meron kang transformer na actual, ganyan lang yung gagawin mo sa actual. Yung kanyang coil sa primary side, kakabit ko isa sa A, yung isa sa line B, tapos yung kasunod naman line B, saka line C, then huli line C, at saka line A. Ganda rin yung connection na ginagawa nyo dun sa laboratory experiment. Kung ginawa nyo ba ito? Wala kayo napasabog? Kayo tester. Okay. So yun, pag-i-take note na dapat ganyan yung connection nyo. Kasi kung hindi, baka mag-cause yan ng short circuit. So pinakita lang natin dyan. Pero wala tayong pakialam yan dito. Kasi
pag drawing mo yan at ginawa mo naman, directly ang pinag-uusapan lang natin dyan is ito yung utility, ito yung transformer. Pagkatapos sa transformer, doon ka lang nagkaroon ng fault. So, yun lang ang ibig sabihin natin. Ayan, ang sabi is two-phase. Pag nakalagay two-phase, ang ibig sabihin, line to line. So, line to line is equal to square root of 3. Ano ba tayo? Percentage, di ba? So, times 100 over percent Z1 plus percent Z2 times I base. So, ano yung aking line to line? Square root of 3 times 100. Since sinabi 4%, yung 4% na yan yung positive, negative, and zero sequence. So, 4 plus 4 times yung I base natin. Hindi na 100 kVA. Dito times 3 na natin. 300 kVA over square root of 3. Now, anong voltage level natin na gagamitin? Primary, secondary. Secondary. Nasaan ka nakalagay? Secondary. At saka pag nilagay mo sa primary yan, wala ka namang impedance ng primary. So automatically, secondary ang pinag-uusapan natin. So gagamitin natin voltage. 277. So ilan yung aking line to line? Kilo ampere. Kilo ampere. 13.5377. Okay, number 3. A 3-phase 11 kV 30 MVA turbo alternator has a positive equal to negative reactance of 0.15 per unit and zero sequence reactance of 0.02 per unit. Calculate the fault current for a line-to-line fault. So, eto pa rin tayo, line-to-line fault. Pero, ang nangyari naman dyan, may generator ka, pagkatapos ng generator, doon ka nagkaroon ng fault. Okay. Kung ito, ang ginamit natin is percentage, ang gagamitin naman natin dito ay per unit value. So, ang line-to-line natin, makikita nyo dito is square root of 3 over Z1 per unit plus Z2 per unit times I base. So, may nakalagay tayo dito na per unit. So, nawala yung times 100 kasi ito percentage. Ito per unit, kaya wala tayong times 100 dito. So, line to line is equal to square root of 3. Z1, 0.15 plus 0.15 times I base, 300 kVA over square root of 3 times 277. So, ilan yung line to line natin? Ay, bakit nga pala 300? 30 MVA. So, at least, alam natin, binabasa niyo yung problem. 30 MVA. Then, ito ay level. Dito po. .09. Number 4. Okay. Ito mga sinusolve natin. Ganyan sa board exam.
Ganyan lang inaanap. Okay, ulitin natin. Ano ang inaanap natin? Line to line. Pag line to line, ang naka-series lang ay yung positive saka negative sequence. So hindi necessarily pag nakita nyo maraming number dyan, lahat yan gagamitin nyo. Pwedeng hindi nyo gamitin yung lahat doon. Yung iba, kapag pinandagdag lang doon sa problem, pampagulo. Okay? So, line to line lang tayo. Pero for example, gusto kong kunin yung line to ground. So, ano yung magiging formula natin? Magiging 3 over Z1 per unit plus Z2 per unit plus Z0 times I base. Sasama na natin yung zero sequence. 0.15 plus 0.15 plus 0.002 times 30 MPa over square root times 11. So, ilan yung line to ground? 14.76. Ano yung Emmanuel? Sir, bakit na po may nalang po hindi na po sa Ha? Bakit na po may nalang po yung Di ba yung last time, ang makikita natin, yung connection natin ng positive and negative and zero is naka-series. Ang kinukuha natin current doon is yung zero sequence. Since ang formula natin, line to ground, is equal to 3 times ng zero sequence, or in zero sequence is 1 over Z1 plus Z2 plus Z0. Kaya ka nagkaroon ng times 3. Times 2. Okay na? Okay, punta tayo number 4. At a certain point of a power system network of positive, negative, and zero sequence impedances are as follows. The base MVA is 100. The voltage level at that point is 34.5 kV. Determine zero sequence component for a one line to ground fault. So, single line to ground. Pero kinukuha mo ay zero sequence. Meaning to say, ang kukunin natin is 1/3 ng line to ground. So, pag kinuha natin for instance yung line to ground natin, ilan yung value ng line to ground ko? 1 over 0.25, hindi pala 1, 3 over 0.25 plus 0.25 plus 0.3 times 100 MVA over square root of 3 times 34.5. Pero ito is line to ground. Ang sabi natin, ang line to ground natin is 3 times ng zero sequence. So yung makukuha nyo sa dito, i-divide nyo ng 3. So yun ang zero sequence natin. May tanong sa number 2, 3, at saka 4. Clear pa? Okay, ipat ko na sa kasunod ha. Pag ano? Depende sa kung anong connection natin. Kung line to ground, double line, saka line to line. Okay. Number 5. Baliktad naman. Yung number 5, may given kang current. Hanapin mo naman yung impedance. So, yan daw yung 3-phase fault, line to ground fault. So, inanap natin yung mga value ng reactances.
Okay, ano ba formula natin sa 3-phase? 1 over positive sequence or yung impedance mo times I-phase. So, ano yung I3-phase natin? 2,000. 2,000 equals to 1 over Z1 times I-phase. Ano yung I-phase natin? 50 MVA over square root of 3 times 11 MVA. So, ilan yung Z1? Per unit. So, yan yung aking Z1. Tama ba? Okay, punta tayo sa kasunod. Ano yung kasunod natin? Line to line. So, kung line to line yan, ano yung formula na line to line? Square root of 3 Z1 plus Z2 times I-base. So, yung formula, ano yung value natin? 2,600 square root of 3 Z1 plus Z2 times 50 MVA over square root of 3 times Sarap na kung magiging value nito. ha? Yun yung hanapin natin. Kaya nga inuna muna natin yung 3-phase para mahanap natin yung positive. Tapos kaya hanapin natin yung negative. Makuha lang yung C1. Ay, may Z1 tayo yung 1.31. Plus? Pwede naman sabihin, papa. 0.43. Ay, oo, tama. Hindi, dapat mo kasi. Ito yung sakit. 0.4361. Okay, then ulit, line to ground. So, line to ground is equal to 3 over Z1 plus Z2 plus Z0.
natin 4,200. Z1 plus Z2 plus Z0 times 50 MPa over square root of 3 times 11.8. So, ilan yung aking Z0? Zero point 1263. So, yan yung aking positive, yan yung aking negative, and then yung aking zero sequence. Okay, may tanong. Hindi. Ulitin natin sa line to line 1 square root. May tanong? So yan, mga board exam problem, ganyan. So direct substitution lang, wala kayong magiging problema. Ngayon, ito number 6, paano pag naka-single line diagram? Ito yung single line diagram nun ha. Tapos magkaka-fault daw tayo sa ang side. Ang sabi, magkaka-fault daw tayo sa terminal ng transformer. So pwedeng dito, pwedeng dito. So drawing ko lang muna. Kasi hindi kasha. So dito na tayo magkaka-fault. So drawing muna natin, positive sequence. Okay, ano yung mga value natin? 0.15, 0.25. Point 15, point 2, point 15. Then sa infinite mass daw ay 0.15. Okay. Saan daw tayo magkaka-fault? Pwede daw dito, pwede dito. So tawagin na lang natin F1 sa F2. Negative sequence network. Ang gagawin natin pag negative sequence, tatanggalin lang natin itong mga below. Okay, 0.15, 0.25. And yung uli, yung zero sequence. Okay, so zero sequence, anong gagawin natin?
Ito lang yung meron tayo. Ibig sabihin yung connection mo ng generator at saka infinite bus is Y grounded. Kasi ang meron lang tayo itong side. Or pwede, naka-delta to, de-delta ko na rin to. Pag itong side na to, naka-delta. Since naka-delta yan, edi nakalutang lang to. Then dito sa part na to, ito yung naka-ground. So, anong value natin? 0.05, 0.4, 15. Then, 0.08. Ito pala, wala. Saan ka daw may fault? Dito. Tapos yung pangalawa. So, yan yung mga sequence networks natin. Okay, yung kasunod, hanapin na natin yung fault current pag meron ka daw light to ground. So, ano yung formula ng light to ground? Ito. Positive plus negative plus 0. Pero pag ginawin mo yun, ang ibig sabihin nun, at fault 1, nakaparallel to. Diba? Hindi kayo pwede magparallel ng sources pag hindi same voltage. So, since same voltage, pwede natin pagsamahan siya. So, yan yun. 1 or 0. Then, itong dalawa, pwede ko i-parallel. 0.15 in parallel with 0.25. So, kung makikita nyo, itong part na to, ano to? Yung positive sequence. Naka-series yan sa negative sequence. Itong dalawang to, naka-parallel. So, mangyayari dyan, ito na lang siya. 0.15 in parallel with 0.25. So, ito ay negative sequence. And yung uli, wala. Bakit wala? Nakalutang eh. So, short na natin. Wala kang zero sequence. Yan yung drawing natin. Kaya makukuha ko na yung I0. Okay, pagtingnan na natin yung fault 2. Dito sa side na to. So, mangyayari, .15 in parallel with 0.25, 1 bar 0 pa rin. Ito ay 0.15. So, ano to nakuha natin to? Ito yung positive. Then, yung kasunod, hanggang dito na. Kaya makita nyo dalawa yun. Ito na yung negative. Kasi ito ay 0.15 in parallel with 0.25. Then ito ay 0.15. Dito, saan tayo nag-short dito sa part na to? Which is 0.15. So ito yung aking 0. Kumbaga ito yung 0 mo dyan. Which is 0.15. Okay. So, then, pwede ka mag-ohms law na lang. So, line to ground at F1 is equal to 3 times 0 sequence. So, line to ground at F1 is equal to 3 over 0.15 in parallel with 0.25 plus 0.15 in parallel with 0.25 times I base. Ano yung I base natin? Walang nakalagay. Since walang nakalagay, per unit yung sagot natin. So, line to ground.
Ilan yung value? Ito yung aking Z1. Ito yung aking Z2. Tapos pag dinagdag mo yung 0, ito yung aking Z0. Dapat ka naman. Oh, dire-diretso.